And for some of you guys, maaari kayo magkaroon ng magandang pagbabago kasi yung iba sa inyo medyo na-stuck kayo sa buhay. Pero ito kasi guys, parang itong pagka-stuck nyo, parang dulot ito ng pag-overthink nyo, and yung iba parang hindi kayo makapag-decide kung anong gusto nyong gawin sa buhay, kaya nai-stuck kayo. So, i-assess nyo yung buhay nyo mga kapiksi para magkaroon ng magandang pagbabago, kasi hindi magkakaroon ng pagbabago sa buhay nyo hanggang hindi kayo nakakapag-desisyon kung anong gagawin nyo. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong July to August para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative, mga kapiksi. Yung full moon natin ngayong ngayong July ay sa July 21, tapos yung next na full moon naman natin ay sa August 19. So ang reading na to mga kapiksi ay para sa period na yan, and ang pamagat ng ating full moon guys is Back Moon. Okay, so ito guys yung ating moon message. Your commitment is being tested. Yung commitment guys, ibig sabihin nito yung ating 100% na desire, 100% na pag-agree, 100% ng ano ba sa Tagalog ng commitment guys? Kumbaga tinetest ni universe kung gaano tayo ka-committed, kung gaano natin kagusto yung mga bagay na gusto natin sa buhay natin, okay? Kung gaano tayo ka-loyal, ka-faithful sa ating mga desires sa buhay, sa ating mga gusto sa buhay, okay? So, tinitest ni universe mga kapiksi kung gaano talaga natin gusto yung mga bagay na gusto natin sa buhay. So, if you are committed, let's say for example, committed ka ba sa dreams mo, committed ka ba sa mga pangarap mo, committed ka ba sa mga desires mo and sa mga goals mo. Okay, may mga times kasi na nagkakaroon tayo ng goals, ng desire, pero hindi tayo masyadong committed. Ibig sabihin, okay lang sa atin na hindi siya magkatotoo kasi hindi nga tayo committed sa kanila, okay? So right now tinetest ng universe kung gaano ka committed sa mga dreams mo, and syempre kapag committed ka, diba, you will do everything in your power mga kapiksi para magkatotoo yung mga dreams mo, and then the universe will always give you 100%. Kumbaga parang minamatch niya, kung 100% yung commitment mo, minamatch din universe yung commitment mo para talagang mapunta sa'yo or mabigay sa'yo yung mga desires mo sa buhay. Okay? So, attune to the moon guys. I am committed to my dreams and move towards them with confidence. Okay? Again guys, I am committed to my dreams and move towards them with confidence. So, pwede nyo rin i-type sa baba guys, I am committed to my dreams. Okay? Sa comment section, I am committed to my dreams. Okay? Additional meanings for this card guys, yes, okay, the answer to your question is yes, sabi ni universe, but not yet. Okay, so yes, oo, no, pero hindi pa ngayon mga kapiksi. Pwedeng konting push pa, kasi nga sabi ko sa inyo, tinetest ni universe yung commitment mo. So konting push pa, konting tiyaga pa, konting tiis pa, konting persist pa, konting positive pa, konting dasal pa, konting tumbling pa, konting kembot pa. Okay? Pero ibibigay at ibibigay din sa iyo yan basta committed ka sa mga gusto mo. Alright? You're halfway to your goal. Ito guys, in layman's term, ito yung sinasabi natin sa Tagalog na malayo na pero malayo pa. Halfway ka na dun sa goal mo. Malayo ka pa dun sa destiny mo pero malayo na yung narating mo from when you started, no? Simula nung nagsimula ka. Okay? Ang importante is may progress ka, okay? So, yun naman yung mahalaga, guys. You still need to put in a bit more effort. Kailangan pa talaga nating effortan, guys, hanggang hindi pa tayo nakakarating dun sa ating final destination. A for effort lang tayo, okay?
And sometimes mga kapiksi, we just need to realize how much we want something, no? Kailangan lang talaga nating ma-realize kung gaano natin kagusto yung mga bagay, yung mga tao, yung mga sitwasyon sa buhay natin, di ba? May mga times na akala natin gustong-gusto natin siya right now, pero bukas sa makalawa sa isang araw, iba na yung gusto natin, okay? Pero meron naman na kahit ilang taon na, 'di ba, ang nakalipas, yun pa rin yung gusto natin. So, yun talaga yung parang 100% na committed ka doon, kasi kahit na ilang taon na yung lumipas, yun at yun pa rin yung gusto nyo. Okay? So, yan ang message for you, Cancer. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle ko to, guys. Tingnan natin yung mga ganap sa inyo ngayong full moon season. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, may time promo ngayong July, magbibigay ako ng 500 pesos na discount until July 31, mga kapiksi. So mag-avail na kayo, sobrang ganda niyan. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para sa mga kapiksi natin, na para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 30% discount naman yan until July 31, so i-avail nyo na, mga kapiksi. So, Cancer, guys, ka-represent ng Queen of Cups, and ito naman yung ating moon energy. This is both negative and positive, mga kapiksi, no? Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Unahin natin, guys, yung negative, mga kapiksi. For some of you, someone is spying on you, no? And itong mga nag-i-spy na to, guys, nandito yan sa quantum bubble nyo. Ibig sabihin yung mga malalapit sa inyo. Lalo na sa trabaho, guys, mag-ingat kayo sa mga trabaho nyo, sa mga, at saka parang may nag-i-stalk sa inyo, no? May nag-i-stalk sa inyo, may nag-i-spy sa inyo, parang merong tinitingnan lahat ng gawa nyo, tapos parang nire-report kayo sa mga boss nyo, ganyan. Parang yung mga spy nga, no? Kaya nga spy yung tawag sa kanila, kasi parang pagkaharap mo sila, akala mo kaibigan mo sila, naglalabas kayo ng mga sama ng loob nyo sa kanila, naglalabas kayo ng sikreto nyo sa kanila, pero dahil spy sila, nire-report nila yung mga sinasabi nyo sa kanila, pwedeng nire-report sa boss nyo or kung kanino man, mga kapiksi. So mag-ingat kayo, Cancer, sa mga sinasabi nyo, sa mga binibitawan nyo. Baka mag-backfire yan sa inyo, mga kapiksi. Matuto kayo mag-filter ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo, and matuto kayo mag-filter, no? Ng mga sinasabi nyo. I mean, okay lang na paminsan-minsan ilabas natin yung mga sama ng loob natin, pero siguraduhin natin dun sa hindi related, no? Let's say, for example, may problema ka sa trabaho mo, wag maikwento sa mga katrabaho mo, di ba? Kasi malamang talaga pwedeng makalabas yun sa management. Ikwento mo siya doon sa mga kaibigan mo na hindi mo kasama sa trabaho. Kung gusto mong ilabas yung sama ng loob mo, that way nahinga mo yung sama ng loob mo, pero walang pwedeng masamang mangyari sa'yo kasi hindi naman sila nagtatrabaho sa work mo. Nagets nyo ba? Nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? So, basta mag-ingat kayo, mga kapiksi, kasi for some of you, pwedeng may nag-i-spy sa inyo, guys, and parang nire-report lahat ng ginagawa nyo. Pwedeng din to, guys, hindi lang sa, parang feeling ko related din ito sa relationship, mga kapiksi, na lalo na kung, let's say, for example, meron kang karelasyon, tapos LDR kayo. Actually, kahit hindi LDR, pwede. Pero parang may nagsusumbong sa'yo, dun sa partner mo ng lahat ng ginagawa mo, okay? Lahat ng ginagawa mo nakakarating dun sa person mo, tapos nilalagyan pa ng palabok. Ibig sabihin, ine-exage, may mga toppings, ine-exage yung kwento, may dagdag bawas dun sa mga sinusumbong, okay? So, again, mag-ingat kayo, be cautious, mga kapiksi, sa mga tao sa paligid nyo.
And pero yung iba naman sa inyo guys, yung iba sa inyo walang pakialam kasi you feel very peaceful. You feel very peaceful, confident kayo, parang alam nyo na wala naman kayong ginagawang masama, so okay lang sa inyo, mga kapiksi. And okay lang naman yun kung wala kayong ginagawang masama guys, pero para iwas, alam nyo na, iwas kapahamakan, umiwas na rin kayo sa mga ganong klase ng environment guys, okay? And for some of you guys, maaari kayo magkaroon ng magandang pagbabago kasi yung iba sa inyo medyo na-stuck kayo sa buhay. Pero ito kasi guys, parang itong pagka-stuck nyo, parang dulot ito ng pag-overthink nyo, and yung iba parang hindi kayo makapag-decide kung anong gusto nyong gawin sa buhay, kaya nai-stuck kayo. So, i-assess nyo yung buhay nyo mga kapiksi para magkaroon ng magandang pagbabago kasi hindi magkakaroon ng pagbabago sa buhay nyo hanggang hindi kayo nakakapag-desisyon kung anong gagawin nyo. So, ibig sabihin, magkakaroon lang ng changes or pagbabago kapag nakapag-decide na kayo and then nag-decide kayo na umaksyon. Yun kasi yung importante mga kapiksi. Wow! So, may magmamanifest sa inyo guys. Meron dito presence ng Earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, feeling ko this is a partner or specific person, air sign energy, mga kapiksi, parang iso-surprise ka nito or parang iimbitahin ka nitong person na to na mag-travel kayo, lumabas kayo, mag-date kayo, guys. And for some of you, parang susuyuin kayo nitong person na to, especially kung matagal na kayong hindi nagkikita, matagal na kayong hindi nag-uusap, parang invite kayo nito na lumabas, magkape, ganyan, or mag-date. And yung iba sa inyo, parang invite kayo nito na mag-travel. Wow! Okay? So, parang sa iba, parang second honeymoon ito, mga kapiksi. Yeah, so ito, i-mind nyo na yan. This is more on love connection guys. So, i-mind nyo yan. Mind honeymoon, mind travel, mind reconciliation, no? Kasi yung iba susuyuin kayo ng mga partner nyo or specific person. And then itong magagandang changes na to or pagbabago, i-mind nyo na rin yan guys, sa comment section. Okay? So, comment down below. Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages. Ito pala yung ating mga pampaswerte, subliminals. Pakinggan nyo guys para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.